Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me, Lizelle. Siyempre, patuloy pa rin tayo dito na magre-report or magkukwentuhan sa ating vlog kahit tayo ay masama ang pakiramdam dahil nga sa masamang panahon. Kaya mag-ingat ang lahat at huwag kalimutan magdala ng payong at huwag niyong kalimutan ang inyong vitamins. Una muna, maraming salamat sa nag-request ng ating vlog for tonight dahil ito ay regarding sa 1-month housing loan moratorium ni Pag-ibig Fund. So, ito palang housing loan moratorium ay ini-offer ng NHMFC. N for National, H for Home, M for Mortgage, and F for Finance, and C for Corporation. So, in-offer ito ng National Home Mortgage Finance Corporation or ang kanyang abbreviation ay yung NHMFC. So, syempre, matik yan meron sa Pag-ibig Fund kasi meron tayong pa-housing loan sa Pag-ibig Fund. So, sino po ba ang qualified at pwede dito sa housing loan moratorium na 1 month? Of course, mabuhay lahat kayong mga may existing at active na binabayaran ngayon sa Pag-ibig Fund ng housing loan. Pero, declared as under state of calamity, yun lang po ang pwedeng makapag-avail or makapag-file nitong tinatawag na 1-month housing loan moratorium. Anyway, bago tayo mag-proceed, ano nga ba ang moratorium? Ano ang meaning niya? So, in law, tinignan natin sa internet, it's a legal authorization to debtors to postpone payment. Ipo-postpone muna yung payment ng 1 month. Kaya pala siya tinatawag na 1-month housing loan moratorium. No? Ang lalim kasi, no? Ngayon ko lang narinig ang word na to be honest with you guys. Maraming salamat sa nag-suggest ng ng topic natin, 'di ba? At least nadagdagan yung idea natin, nadagdagan yung knowledge natin, and then may bago tayong natutunan. Or baka ako lang 'yon. Pero ako, to be honest, ngayon ko lang talaga to narinig tong word na to, no? Maganda siya na in-offer nila ang ganitong programa, no, para sa mga may housing loan na naapektuhan ng bagyong Krising, Dante at Emong at saka ng Southwest Monsoon or yung tinatawag natin na habagat. So kaya ito ino-offer ngayon para makabangon ang mga member borrower ng pabahay ni Pag-ibig Fund. Magkaroon sila ng panahon para makapag-ipon para sa pambayad. And then, ang kagandahan pa nitong programa nila na ino-offer ay wala po itong additional na interest or hindi po ito magkakaroon ng penalty. So, no worries. Kumbaga, kung magkano yung regular na monthly amortization mo sa yung housing loan, ay yun lang yung babayaran mo. At ang kagandahan pa dito, meron kang housing loan sa Pag-ibig Fund. And then, take note, ang lugar na pinagtatrabahuan mo ay declared as under state of calamity is pasok ka doon sa 1-month housing loan moratorium. So, naano nyo ba? Nakuha nyo ba? Yun po ang pwedeng mag-file nitong 1-month housing loan moratorium. At ito pala ay effective noong July 19, 2025. So, late na tayo, no? Kasi ngayon, July 29 na. At ito ay matatapos hanggang August 18, 2025. Pero guys, good news kasi sa Pag-ibig Fund, pwede po kayong mag-apply hanggang August 24, 2025. So, go na kayo, okay? Pwede po kayong mag-apply mismo sa pinakamalapit na Pag-ibig Fund, yung pinakamalapit na sa inyo para hindi kayo ma-hassle, hindi kayo mang problema sa transportation. Siyempre, magdala kayo ng inyong mga valid ID, lahat ng pwede ninyong dalhin ng mga valid ID, bit-bitin nyo na para walang problema. Kung kailangan nyo dalhin yung birth certificate, NSOP, isikapin nyo, hala, bit-bitin nyo na yan. Maigi na yung marami kang bala na dala. And then, make sure na dala mo din yung resibo mo ng yung pinagbayaran ng yung housing loan. Kailangan kasi dito guys, yung housing loan account number mo. So, kung hindi mo kabisado yon yung housing loan account number mo, make sure na meron kang kopya. Sa resibo, meron yata yan. Kailangan yan. Importante yan. Kung tamad naman kayong pumunta sa Pag-ibig Fund dahil medyo nahahassle kayo, well, kung maganda naman ang inyong internet connection sa inyong mga bahay-bahay,
pwede na kayo dyan kahit sa cellphone ninyo, pwede po kayong mag-file through online. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang itsura ng ating housing loan moratorium. And then, paano din siya sa online, saan kayo pupunta sa online. Okay, ipapakita ko. Pero, disclaimer guys, sa online ay hindi ko siya lahat maipapakita kasi hindi tayo makakapag-proceed dahil wala naman po akong housing loan. So, ipapakita ko lang sa inyo yung pinaka-basic lang para at least may idea kayo ano ang pipindutin nyo dyan. Okay, so ito na po yung itsura ng ating application for moratorium on housing loan, amortization, installment payment of borrowers, buyers affected by calamities. So pag pumunta kayo sa Pag-ibig Fund, sabihin nyo lang naman na mag-a-apply kayo ng 1-month housing loan moratorium and then ito yung ibibigay nila sa inyo. At syempre, dahil nasa Pag-ibig Fund kayo, kung hindi nyo alam kung ano yung mga dapat ninyong fill-upan, syempre, andyan po ang ating mga kapag-ibig para mag-assist sa inyo at tutulong kung ano ang dapat ninyo mga pipil-upan dito. So, ano lang naman to guys, mga basic information ninyo. Okay? So, ayan yung itsura niya guys. Punta kayo kay Google and then dyan, i-type nyo lang yung, ayan, meron na ako dito sa history ko na housing loan moratorium application form. So, yan lang yung itatype ninyo. Ganyan. Dito na kayo mismo sa website ni Pag-ibig Fund. Ayan, i-click nyo lang yan. Okay, so pagka-click ninyo guys, ayan na po yung makikita ninyo, application for loan moratorium. Kasi no, kapag sa online naman talaga, mas maganda kasi mabilis, hindi ka na mapapagod, hindi ka na pipila, hindi ka na mag-exert pa ng effort, ng pamasahe, ganun. Yan, i-click nyo yan, select loan type. So, syempre, dahil housing loan tong pinag-uusapan, yan, i-click nyo. And then, katulad ng sinasabi ko sa inyo na dapat alam niyo ang inyong housing loan account number. Ita-type nyo dyan kung ano yung housing loan account number nyo. And then after that, i-click nyo tong select reason. Ayan. My property is located in an area declared under a state of calamity. And then, ito naman yung pangalawa, my place of work is located in an area declared under a state of calamity. Yan yung sinasabi ko sa inyo na yung lugar nyo, hindi siya declared as under a state of calamity, pero yung pinagtatrabahuan mo is declared as under a state of calamity. So, ikaw ay pwede pong mag-file. So, mamili ka dyan, be honest kung saan ka dyan, and then yun na i-click mo. Kunwari, yan, yung ano mo, yung place of work mo, yung ano, affected ng under state of calamity, and then nagkaroon ka na din dito ng housing loan account number, and then i-click nyo lang yung verify kasi i-verify yan ng system ni Pag-ibig Fund kung kayo talaga yan. Pagkalabas niyan sa verify ay nandyan yung mga details ninyo. Okay? So, hindi natin ito mapuproceed like what I said before kasi nga wala po naman akong housing loan so hindi tayo makakapagbigay ng sample. Pero, di ba at least yung pinaka-basic kung anong gagawin nyo ay yun na yung gagawin nyo. So, kayang-kaya nyo na yan. Go! Mag-file na kayo dahil ilang araw na lang ay papasok na po si August at ang filing nito ay hanggang August 24 na lang, okay? So, thank you. Okay, guys. So, dito lang nagtatapos ang ating discussion regarding sa 1-month housing loan moratorium ni Pag-ibig Fund. So, I hope na ang ating video for tonight is nakatulong po sa inyo kahit papano. And again, maraming salamat po sa nag-request nitong ating vlog. Okay, so nagkaroon tayo ng topic, nagkaroon tayo ng knowledge. So, again, guys, it's me, Lizal. Maraming salamat, guys, sa inyong suporta dito sa aking channel. And then, see you on next vlog. Bye-bye! Bye, everyone! God bless!